Mag-umpisa na naman tayo mga idol mag-assemble itong bangka. Dito tayo mag-umpisa sa pagkakabit ng roda. Yan inayos na natin ang pagkakatindig ng roda para masukatan natin. Malagyan na natin ang lagayan ng kunya. Unang-unang ginagawa mga idol dito sa pagkakabit ng roda ay ito. Itong roda muna natin babawasan. Ito muna una natin susukatan. Tanggalin muna natin itong nasa ibaba na ito. Yan. Yan. Pag natanggal natin mga idol yan, ito namang susuka tayo dun sa paglalagayan natin ng kunya. Yan. Kung gano'ng kakapal yung kunya, yan mga idol, yan ang tatanggalin natin, yung nasa loob na yan. Yan, kailangan natin paitin. Napakakunat mga idol itong ating kinakabit na roda. Ang kahoy nito mga idol ay talisay. Yan. Napakagandang roda mga idol itong ganitong talisay. Yan ang kalimitang ginagamit namin dito sa paggagawa ng bangka. Ang kahoy na talisay. Yan ang pangunahing ginagawa namin roda ngayon dito sa amin. Yan, kung meron dyan sa inyong ganitong puno, yan napakagandang roda mga idol ito. Makunat at saka matibay sa sa bulukan, hindi agad na gagato. Yan. Dito naman tayo sa kasko, yung kasko naman ang ating sukatan. Yan. Kailangan parehas din idol ang kaltas natin. Itong lagayan ng kunya. Kailangan kasing kapal ng kunya o lock. Itong babawasin natin dito sa ganitong pagsisigo ng roda. Yan, kailangan din natin itong paitin. Tanggalin natin yan. Kailangan mga idol ay matalas ang pait na ating ginagamit sa ganito. Ito namang unahan na ganito, yan. Bawasan din natin para babaan tayo ng roda. Yan, kailangan bawasan natin ng kaunti ito. Siguro mga 3/8 ang binabawas ko diyan. Matapos nating mabawasan 'yun, gawa naman tayo ng kunya, ng pinakanlak. Magtabas tayo ng kahoy na pailos ang hugis. Dalawa. Yung salubungan ng kunya o lock. Ganyan ako magawa mga idol ng kunya. Kailangan dalawa na salubungan pa para mas magandang humigpit. Pagka pinapalo natin, talagang tuloy ang higpit niya. Yan. Yan, ito mga idol yung kasigo na. Lalagyan na natin ng kunya. Yan. Yan, okay na mga idol. Nakasigo na yan. Kailangan na lang natin epoksihan yan. Yan. Itong hulihan mga idol ay nakasigo na rin. Hindi na natin na-videohan. Unahin nating lagyan ng epoxy. Lalagyan na natin epoxy yan. Yan. Kailangan mga idol ay sawa sa epoxy itong ganitong pagkakabit ng roda. Huwag tayo manghihinayang sa paglalagay ng epoxy dyan. At para matibay, kailangan walang bakante talaga yan. Kung maaari, talagang lalabas ang epoxy kung talagang skip na skip. Habang pinapalo natin yung kunya, laglalabasan yung mga epoxy. Kailangan punong-puno. Yan. Yan, okay na. Sinalpak na natin para Yan mga idol, yan umaawas na yung mga epoxy dahil punong-puno, kompleto sa loob. Wala siyang nababakante sa loob na yung walang epoxy. Kailangan lahat may epoxy para mas matibay. Ito mga idol ay wala ng pako. Lock na lang. Yung pinakang kunya na lang ang nagpapatibay dito.
Hindi yan mabibitaw mga idol. Kahit ay walang pako. Kung bibitaw yan, edi yan ay madudurog na yan. Hindi yan bibitaw ng basta-basta gawa ng nakalock. Yan, okay na. Nakipuksi na rin itong sa unahan. Yan naman, dyan naman tayo. Yan, ganyan din mga idol. Sawa din dapat sa epoxy, oh. Yan, okay na mga idol. Ikabit na natin dalawa natin roda. Yan, kung may natutunan na idol, sana paki-like at paki-share naman ng video ito. Yan, hanggang dito lang. Maraming salamat mga idol sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta sa akin. Yan, thank you so much po sa inyong lahat. Bago tayo magtayo mga idol ng ligason, ay muntahin muna natin itong bangka nating inasimbol. Yan. Umpisahan natin dito sa pagbubutas nitong roda. Itong paglalagyan ng ihi, ng housing. Yan, butasin na natin. Yan ang gamit natin mga idol, yung dati natin ginagamit na ating shafting na nilapad na ginawa nating talim ng barina. Mas madali mga idol itong ipagbutas. Yan, saglit lang itong butasin. Itong ganito, kahit napakapunot ng kahoy, itong ganitong talisay, madali nating mabutasan. Pero hindi agad mga idol malumusot yung ating housing gawa ng may sapi na plastic na tubo. Nilagyan na natin ng saping plastic na tubo na kulay itim, yung tubo ng tubig para mas maluwang bunutin kung magkakaproblema yung ating instalasyon. Yan. Pinaluwang natin ng lukob. Binagdagan natin ng yan. Dito naman tayo mga idol sa paglalagay ng plataforma. Itong kahoy na mulawin, yung plataforma. Yan naman ang ibabaw natin dyan sa kasko. Yan. Diyan natin sa mulawin yan ilalagay yung tornilyo ng plataforma. Itong kasko mga idol ay sundutin natin itong talim ng barina para mas madali nating mapaitan. Madali nating maibaon itong hukayan at maibaon itong mulawin na gagawin natin plataforma. Yan. Mas madali mga idol pagka may butas-butas na. Kumbaga konting pait natin, madali nating huhukayan para maibaon natin itong mulawin nating plataforma. Yan ang tekniko mga idol para mas madaling sabi nga nung iba nating mga followers, router daw. Mas madali daw yun. Wala naman tayo idol mga gamit na router kaya mas madali nga talaga yun yung gayong gamit na pamhukay. Ang ginagawa natin, pait na rin lamang. Pag ito'y naislagay na natin mga idol, ating bubutasin na rin ng 3/8 yung mulawin para mailagay na yung tornilyo. Yan, okay na mga idol, ring hukay ng plataforma. Kasigo na yung mga mulawin natin plataforma. Balik natin yung makina para masukatan yung butas naman ng paa, yung pinakang pundasyon. Yung tornilyo ng pundasyon ang ating isusukat para malapisan na at mabarinan na natin. Yan. Itapat muna natin dito sa ihi. Yan, kailangang nakatapat na, okay ang pagkakaalay niyan bago natin butasan yung pinakang tornilyo ng paa. Yung 4 na tornilyo. Mas maluwan na mga idol mag-distilasyon pagka ganitong wala pang mga ligason, wala pang mga parka.
nai-align natin ng mas maayos. Yan, ating markahan na yung paa. Pinakang tornilyo ng plataforma para barinahan na natin. Ating pusulin muna para hindi lumihis yung ating barinang gagamitin. Markahan natin ng pako para mas diretso yung barina nating gagamitin. Hindi lilinsad dun sa pinakang marka sa lapis. Yan. Para nakasigurado tayong masintro yung pinakang marka. Yan. Yan, okay na. Ito namang tornilyo, ibaon natin ang bahagya, yung ulo, dito sa pinakang ilalim. Para hindi umikot kung naglalagay tayo ng tuwerka doon sa pinakang tornilyo ng paanong makina. Kailangan kabaon ito dito ng bahagya, yung pinakang flathead, yung pinakang ulo na flat. Ibabaw natin dito. Ito ang nakatayo sa ilalim, itong ilalim na ito. Yan. Mas maganda mga idol itong ganitong plataforma. Mas matibay. Walang sugat yung kasko. Hindi katulad nung dating ginagawa namin na yung tornilyo lampasan sa ilalim. Matibay nga ako sa tibay mga idol yun. Ang problema nun na absorb ng tubig yung pinakambutas dun sa ilalim, yung pinagdadaanan ng ulo ng flathead. Kaya nagkakaroon ng problema yung ating kasko na mababad sa tubig. Hindi katulad nitong bagong style ng ganitong plataforma, hindi na nasupugatan hindi na nabubutasan yung kasko doon sa ilalim. Buo yung ating baul. Dito na lang kalagay yung tornilyo natin sa mulawin na plataforma. Ito mga idol ay sa subok namin wala kami natatanggal na plataformang ganito. Kahit yan ay gayang walang pako, walang mga nakalagay na bolt. Epoxy lang. Malalim ang talab niyan mga idol. Halos kulang. Halos nasa 1 sentimetro ang talab niyan. Diyan sa kasko yan. Malalim ang bao niyan. Kaya pag yan ay sawa sa epoxy, hindi yan matatanggal. Importante talaga sawa sa epoxy. Huwag natin titipirin kung tayo magagawa ng ganitong style ng plataforma mga idol. Kailangan pasawaan natin sa epoxy. Huwag tayo manghihinayang mga idol dahil pag ito nasira, kakalog ng makina. Pero dito sa mga paraan na ganito, madaming epoxy, hindi na ito bibitaw mga idol. Malalim ang talab nito. Saka napakatibay nitong kahoy, yung mulawin, hindi niya kayang durugin. Yan, okay na mga idol. Yan, ating ilalagay na yung makina kung okay na talaga. Ayos na, nakasalpak na doon sa tornilyo. Ito mga idol, saka natin ipipirme yung housing nito pagka nabuo na natin yung bangka. Hindi pa natin pwedeng i-epoxy yung housing. Dahil pwede pang mabago mga idol yung align nung muntahe. Dahil gumagalaw pa yung bangka. Gawa na hindi pa buo. Wala pang dayda, parka at daydayan. Kailangan mabuo muna yan. Yan, hanggang dito lang mga idol. Itong video ito. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Yan, sana po mahingi ko ulit yung inyong like at share. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Thank you so much po.